Hello po mga kalingap. At ngayon ay matutuklasan natin kung paano or ano ang mga ginagawa ni Francesca sa kanyang pagtatrabaho sa kanyang amo bilang kasambahay. So ito po ay sinend niyang video, pinasend ko sa kanya para makita kung ano yung mga gawain niya doon. So ito nga is paglilinis ng car washan, kasi yung tabing bahay ng amo niya ay may car washan mismo. So doon mo makikita, ay dito natin nakikita kung paano niya linisin, pulutin ang mga kalat sa kanal nang walang kaarte-arte. At ito ay nililigpit niya yung mga hose, yan yung car washan. So part dyan ng kanyang ginagawa sa araw-araw at gabi-gabi, bukod sa pag-aalaga sa matanda at paglilinis ng bahay, ay yan din ang kanyang ginagawa gabi-gabi. Pagtapos mag-aral, talagang nakakabilib si Francesca sa kanyang ginagawa. Walang kaarte-arte, wala siyang pinipiling trabaho, basta ang gusto niya is makatulong sa kanyang magulang. Kaya ayan, talagang masipag sa kabila ng kanyang pagiging makulit, madaldal, diba? Meron pala siyang ganitong mga pinagdadaanan araw-araw. Ayan, paglilinis niyan sa kanal, at kamay lang niya ang ginagamit niya dito. So talagang nakaka-proud si Francesca at ang sarap tulungan. At ito naman ang kanyang routine pag umaga, bago yata siya pumasok sa school, ay gumigising na siya ng maaga para maglinis agad. At pinaghahandaan niya na ng mga pagkain ng kanyang amo. So ayan, talagang marami siyang ginagawa. Paglilinis, pagmamap, pag-aayos. Hello po mga kalingap, welcome back po sa aking YouTube channel. And ngayon, ano lang tayo dito, tamang kwentuhan lang. And sakto si Francesca ay kakauwi lang galing school, ayan o. Ay. At si Lolo kasama natin. Hello po. Ayan, tamang kamustahan lang kay Francesca sa kanyang buhay, di ba? Bilang estudyante at nagtatrabaho. At ako naman bilang suporta rin sa kanyang allowance. Thank you po. Matagal-tagal din natin hindi nabablog si Francesca kasi busy sa school. Dito ka! Pakita dito. O, dito ka po tayo. Nahihilo ko. Nahihilo ka? Hindi sanay sa sa amoy ng sasakyan? Opo. Kamusuka ko dyan. O, saan tayo? Saan tayo magkwentuhan? Dito na lang. So, kamusta? Goods lang po. Ayun mga kalingap mo, kung mapapanood nyo yung mga sined na video ni Francesca, yun yung ginagawa niya sa pagtatrabaho bilang isang, ano bang talagang trabaho, kasambahay or pag-aalaga? Parehas na po. Pareho. So, nakita nyo na naglilinis ka ng Car wash po. car washan yun. Opo. Tapos So, tinatanggal ko po yung basura sa kanan. Oo, nagtatanggal ka ng basura sa kanan, no? Opo. Ano ba yung car wash na yun? Yung ba yung parang maghuhulog ka lang ng barya? Opo. Kaya walang mga nagtatrabaho doon, Wala no? po, wala. Bakit ikaw ang naglilinis at kasama yan sa trabaho mo? Opo. Okay. Saan ba banda yan? Sa tabing bahay lang din? Opo, tabi lang po ng bahay. Tabi lang ng bahay niyo yung car washan. Bukod doon, ano pa ba yung mga ginagawa mo? Paglilinis ng loob ng bahay? Opo. Yung mga nagliligpit? Nagluluto po, opo. Nagluluto. At syempre, ang pinakamahirap doon is yung pag-aalaga, no? Sakto lang naman po. Kasi di ba parang lahat ay ikaw yung nag-aasikaso sa kanya. Hindi naman po. Minsan po, nagpapaligo din po, pero hindi po ako pwedeng liguan po talaga na kasi daw po baka daw po mawili po. Kasi mabigat po si tatay po. Kaya nga, so talagang pag-aalaga sa kanya. Para kang caregiver. Opo. Parang gano'n, no? So bukod doon, yung mga gawain bahay ay ginagawa mo rin. Pero nakakapag-aral ka pa rin. Opo. Nasasabay mo yan. Ko po talaga. So paano mo minamanage yung yung oras? Kasi sa ginagawa mo parang ang dami mo ng oras na nagamit, di ba? Sa paglilinis, sa pag-aalaga.
saan? Ganyan ka, ano si Francesca? Kasipag? Napapagod ka na ba? Napapagod pa pero hindi po Pero- pwedeng sumuko eh. Dahil? Kailangan po para kay mama. Ano bang ano? Maibigay po ako. Yung ano mo, Opo. sahod mo. Opo. Tumutulong ka sa Opo. kanila mga. Tapos may maibibigay po ako kay ate. Ba't si mama mo, nasa parlor pa rin ba? Opo. Kulang naman po yung kinikita ni mama eh. Kulang pa din Opo. para sa mga kapatid mo. Hulugan pa po. Mga utang ni mama. Kaya po nabigay po ako. So, tinitiis mo lahat yan para may pantulong ka Opo. sa inyo. Tiyaga lang po. Pero sa kabila nun, na napapasuko ka na ba? Susuko na ba talaga ako? Bakit Pero naman? ayoko pa talaga sumuko. Bakit naisip mong sumuko na? Napapagod po. ka na, no? Opo. Kasi sa edad ko po ito, dapat nag-enjoy ako. Katulad ng iba dyan, puro ano lang. Pero ako po nagtatrabaho. May mga Bawal kaklase, mainggit. may mga kaklase ka bang mga nakikita mo na pagkatapos ng school, libre na yung oras nila, Opo, ganyan. no? So ikaw hindi. Hindi po. Iiyak ako. Isa rin ba yun sa mga hinihiling mo na magkaroon ka ng parang freedom bilang sa teenager, di ba? Opo. Kaso iba yung kapalaran mo, no? Ano bang mga mga siguro may mga pinagsisisihan ka ba? Wala naman. Wala naman po eh. Wala. Ano na lang yung mga hinanakit mo? Wala naman po akong hinanakit. Kumbaga, talagang nagtsatsaga lang po ako para sa pamilya ko. Ako na lang po inaasahan ni mama eh. Wala ka naman sinisisi kung bakit ganyan yung ginagawa mo ngayon sa iyong buhay. Wala naman. Wala naman po. Hindi ka naman nagagalit Hindi naman na po kasi nahihirapan ka sa practice na ganyan. rin po to sa sarili ko kasi wala na, pag nagtanda po si mama, ako rin naman po yung tutulong sa sarili ko. Tama. Talagang dinadala mo yung mga sinabi mo. Kasi naalala ko yun nung na-interview ko si mama mo, di ba? Opo. Sabi niya, turo niya yan sa inyo para pag dumating yung panahon. Na, So talagang, kaya namin po yung sarili namin. Kaya nga. So talagang, Tulad po ng pag-aalaga ng matanda, pag tumanda si mama, may aalala. Kaya nga, yun yung mga sinasabi ni mama mo So talagang in-apply niyo Tinatak ko po talaga sa kuko. Kaya nga, ang galing. Pero yun nga lang, nalulungkot ka kasi wala kang Opo, hindi katulad ng ibang Talaga. mga kasing edad ko. Paano yan pag niyayaya ka minsan ng mga kaklase mo na Sabi ko, labas busy ako muna sa kayo. trabaho. Dada na. Hindi ka pwedeng magpaalam. So, hindi pwede. Buti nga ngayon, pag binablog kita, pumapayag Opo. yung Opo, kung babae Amo nyo. naman po. Ba't ka naiyak? Naiiyak na ako. So, ano yung mga parang pinaka-challenge sa ginagawa mo araw-araw? Kasama sa pag-aaral mo, Lahat-lahat sa buong araw, ano yung mga pinaka-challenge ka? Po, ganito po. Pag pagising ko ng umaga, luto na po ako. Pag mayroon naman po lulutuin, pero pag wala po na, linis na lang po ako, bukas ng bintana, ilaw, sarado. Tapos, go to school na po. After school, pag uwi ko po, trabaho po agad. Trabaho na po agad, nakabungad. Tamang kwentuhan lang. So, upo muna tayo kasi medyo naiiyak na si Francesca baka... Kwentuhan. Pero, mahal mo naman yung ginagawa mo. Sobra po. No? Ano yung mga paborito mo naman sa ginagawa mo araw-araw? Pagpasok po talaga sa school. Talaga? Opo. Ano oras ba Parang ang pasok mo sa school? Ano po, 6:30 to 12:30 po. 6 a.m. Opo. to 12. Oh, pagkagising mo, sabi mo nagluluto ka. Opo. Nandiyan po, na-alarm po ako alas 4. Ay, grabe, ang aga. Minsan po, nalilate po ako magising. Kasi po, inaantok po talaga ako. So, Ayoko po magising. mag-aasikaso ka pa bago pumasok sa Opo. school. Mag-aano ka pa, malulutuan mo ng Opo, pang-almusal. mawalis po, mapatay ng ilaw sa car wash, sa taas ng bahay. Grabe. Tapos bukas bintana. So 4 a.m. ka na nagigising. Ang tuloy-tuloy na yan kapag pasok mo. Opo. Ano oras ka na nakaka-uwi? Alauna, ganun. Opo, kasi po, mahirap pong makasakay minsan at kailangan may kasabay. Ang So, ate ng mga tricycle driver. So pag uwi mo, ano nang ginagawa mo? Ayan po, pag uwi ko po, trabaho na po. Trabaho na naman. Hanggang anong oras ka na magkatrabaho? Kung anong oras po ako matapos, Ano yung pinaka-late?
11 po. 11 p.m. Ano oras ka natutulog? 11 po, minsan mga 11:30, minsan po. Tapos gigising ka na alas 4? Opo. So parang kulang din ang tulog mo, no? Kasi sa edad mo parang ang tulog mo dapat nasa 8 hours eh. Opo. 'Di ba? Sa edad mo eh. So ilang oras lang ang tulog mo niyan? 5 hours, mga ganon. Oo, 6. ganun na nga po. So kulang na kulang talaga sa yun. Opo. Yun nga Diba? po yung inaano ko na napapagod na minsan. Pero, tiyaga talaga. Talagang inisip mo yung mga kapatid mo, yung mama mo. Opo. Kaya hindi ka sumusuko kahit Ako na lang na... po talaga inaasahan ni mama eh. Grabe daig po yung mga nagtatrabaho sa sa Makati or sa EDSA ang daan kasi ang gising mo nun talagang 2 hours ahead Oo. kasi ang traffic eh. Pero ikaw nandito ka lang sa probinsya. Ang gising mo parang babiyahe ka ng malayo eh. Pero nakaka-proud si Francesca na sa kabila ng pagiging masiyahin niya. Ngayon nga parang di na masiyahin tignan si Francesca, parang ang ano mo na tignan. Ang seryoso mo nang tignan, no? Parang masyado mo nang siniseryoso ang Laki buhay-buhay. ng pinagbago ko eh. Kasi nung Seryoso una, na masyado. di ka na yata kasi sumasayaw eh. Di ka na, gusto na po yan. di ka na kasama sa Lahat po nang gusto kong gawin, hindi ko na nagagawa. Bakit naman? Sino ba pumipigil sa'yo? Hindi po, kasi kailangan. Kailangan mong unahin yung mga ibang bagay. Opo. Trabaho po. Kasi dati napansin ko, madaldal ka, nagustuhan ka nga ng mga viewers kasi kalog ka. Opo, kalog Kaso, na kalog. parang habang tumatagal, nagmamatured ka, oo. Pero yung, parang nawawala yung enjoyment mo sa buhay. No? Nakakalimutan mo. Doon ka pa naman namin nakilala na masiyahin. Masiyahin. Hindi naman mawawala yun, no? Siguro sa ngayon, medyo stress lang, no? Na-stress ka ba? Medyo, sakto lang. Pero yung pag-aaral mo, okay naman? Hindi naman naapektuhan yung mga grades mo? Or yung mo? Minsan po, Mga pag school nalilate works? po ng umaga. Tapos, minsan nagkakatulog po ako sa classroom. Kasi sa sobrang opo, pagod inaantok na. po ako. Nakakaipon ka naman? Hindi po. Hindi. Anong ginagawa mo sa mga sinasahod mo? Sa pinagtatrabahuan Nabili po mo? kay mama. Tapos pag may bayarin daw po si mama, katulad po nag-order si mama ng solar. Kasi po nagpaputol na po si mama ng kuryente at wala na daw pong pambayad. Kaya nabigay-bigay po ako. Tapos si ate po nahingi ng baon sa akin. Tapos yung mga liit ko pong kapatid nahingi ng panload. Grabe. Yun po. Binilang ko nga rin po ng gamit yung mga kapatid ko eh. Sa isang linggo, magkano ang budget mo? Sa isang linggo po. Sa sarili mo? Sa pangbaon-baon mo? Ano lang po naman nagagastos ko mga... Pamasahe? Opo, tapos minsan nakain po ako, minsan hindi po ako na-resist. Minsan lang po ako mag-resist. Kasi si Christian at Tristan, parang every Sunday, sumasama or pumupunta sa akin para mabigyan sila ng allowance. Pero hindi naman ako consistent sa kanila kasi kung meron ako maibibigay, magbibigay ako. Pero sa'yo, gusto ko rin na siguro maging katulad nila Christian na every week na-vlog ko sila. Ikaw kasi di ba, hindi kita every week na-vlog, no? Opo. So kung pwede ka lang sa isang linggo mag-vlog tayo para mabigyan kita ng pang-allowance mo. Di ba? Hindi man sapat para sa pangangailangan mo, pero makakatulong naman. Makakatulong po. Ano, okay sa'yo? Parang once a week mag-vlog tayo para makatulong, makapagbigay ako sa'yo. Hindi makakapag-desisyon kasi po, amo ko pa rin po. O di bigyan mo na lang ako ng, message mo ko kung free ka Opo. para makatulong ako. Sige po. Matagal kita din na vlog. 3,000. Thank you po. Thank you po talaga, Kuya Dan. Napakalaking tulong na po ito sa akin. Ay, nakita naman po natin ang mga ginagawa ni Francesca. Talagang mahirap, no? Mahirap pero nakakabilib at nag-aaral pa rin siya. So, anong gusto mong sabihin sa viewers at sa patuloy natin pagbablog? Thank you kasi simula po noon hanggang ngayon, wala po kayong tigil sa pagsuporta at pagtulong po sa akin. Lalo na po sa inyo, Kuya Dan. Thank you po talaga. Yun lang po, maraming salamat po. Kuya, salamat po kasi kahit po walang sponsor, hindi niyo po ako nakakalimutan. Tapos, ang dami niyo pong naitulong sa akin. Kahit na wala po na sponsor, nabibigyan niyo po ako. Thank you po talaga. Ramdam pa ba yung mga naibibigay ko sa'yo? Kasi parang hindi pa rin 'di ba sapat yung naibibigay kong tulong sa'yo pero kahit naman po
talaga sapat na po to sa akin. Malaking tulong na po talaga to. Okay naman. Opo. Siyempre ako naman, magkaroon lang ako ng consistent na views. Kahit wala masyadong sponsor, kaya ko naman tumulong. Pero malaking blessings pa rin pag may sponsor, di ba? Opo. Kasi malaking tulong, di ba? Nadadagdagan yung mga binibigay ko. Kaya, yun, sa mga gusto po magbigay ng tulong para kay Francesca, message kayo sa aking Facebook page. Kalingap Dan, thank you so much po. Bye-bye ka na, Francesca. Bye-bye po. Thank you po ulit. And thank you so much po. At kay Lolo, dahil sumama sa atin si Lolo ngayon, bibigyan ko din niya ng ano ba gusto mo, Lo? Love. Pagkain na lang? Ay, babae! Huli! Babae! Babae daw. Hindi mo narinig pero kita-kita yung sa pagbigkas ng bibig. Babae! Huli! Iba yata yung pagkakaintindi mo. Di talaga, babae talaga yun. Minsan, Francesca, pag gusto mong sumama, katulad ni Lolo, si Ryan, si Christian, Tristan, kada sama nila sa akin, binibigyan ko sila ng pang-allowance din, di ba? Yung ganun, parang din, nakakatulong din naman sa kanila yun. Sa inyo, Lo, no? Oo. Kaya, ayun, bye-bye po. Bye-bye ka na. Bye-bye po.